Hi mga bata! Welcome sa ating pong video discussion sa araw na ito. Ako nga po pala si Sir Jeff at ako ang inyong mga kasama para ating pong pag-usapan ang may kinalaman po sa karapatan ng mamamayang Pilipino. So, kung nais nyo pong ma-notify sa ating mga susunod pang video discussion, ay maaari nyo pong i-click ang subscribe button pati yung bell nang sa ganun po ay kayo ma-inform kapag meron po tayong panibagong video discussion na pag-uusapan sa anumang mga subjects. So, alam niyo po ba kung ano ang karapatan natin? Bilang isang bata, bilang isang mamamayang Pilipino, may mga karapatan pong kaakibat ng ating pagiging isang mamamayan. At atin po yung aalamin sa umagang ito. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ipansamantalang yumuko at tayo po ay mananalangin. Let's pray. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat sa oras na ito. Kami ay humihiling ng iyong pagpatnubay, Ama, sa aming pong pag-aaral ng aming lesson po sa Araling Palipunan sa araw na ito. Pagpalain niyo po kami, Ama, at pagpalain din po ang mga tao sa aming paligid. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, kung kayo po ay bago pa lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button natin, pati yung bell. Okay? So, atin pong pag-uusapan, mga anak, ay may kinalaman po sa karapatan natin. Marami tayong mga karapatan bilang isang mamamayang Pilipino at dapat nating malaman ang mga ito. Ano bang ibig sabihin ng karapatan? Ang karapatan ay kalagayan o sitwasyon ng isang tao na dapat ay malaya niyang tinatamasa. Ito po ay karapatan natin. Kumbaga, may kalayaan tayong gawin ang isang bagay sapagkat ito ay karapatan natin. Sang-ayon po sa ikatlo Artikulo, Section 1 hanggang 22 ng ating Saligang Batas ng 1987, dito nakasaad ang mga kalipunan ng mga karapatan ng mamamayan. Dito po napapaloob. Kaya kailangan nating malaman at maunawahan ano ba ang ating karapatan at hanggang saan lang ang ating karapatan. Meron po tayong 4 na mga karapatan na ayon sa konstitusyon. Ito po, ang una ay karapatang sibil. Pangalawa ay karapatang politikal. Pangatlo ay karapatang panlipunan o pangkabuhayan, panlipunan, pangkabuhayan. At pang-apat naman po ay karapatang nasasakdal. Okay? Ang bawat isa nito ay atin pong pag-aaralan kung anong ibig sabihin. Ngayon, unahin po natin yung karapatang sibil. Pag sinabi natin karapatang sibil bilang isang mamamayan, bilang ikaw ay isang naninirahan sa isang bansa, ito yung karapatan, normal na karapatan mo o kalayaan mong gawin. Una, karapatang mabuhay. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang mabuhay. Ano po? Kaya meron tayong mga batas na nagpipreserba o hindi po kaya ay nagpoprotekta ng ating karapatan para mabuhay. Ano po? Pangalawa, karapatang magsalita at ipahayag ang ating sarili. Meron po tayong karapatan na ipahayag yung ating sarili o magsalita, ngunit meron lamang din po itong limitasyon. Pangatlo, karapatang di mabilanggo dahil sa pagkakautang. Meron pala tayong karapatan, mga anak, na kahit tayo may utang, ay hindi tayo mabibilanggo. Pang-apat, karapatang magkaroon ng tirahan at ari-arian. Bilang isang mamamayang Pilipino, may kalayaan tayo na bumili ng lupa o ng anumang ari-arian na pwede nating gawing ipunan ng atin pong kayamanan o hindi kaya ng atin pong pera. Next naman po ay karapatan laban sa sapilitang paglilingkod. Meron din po tayong kalayaan na maglingkod. Kaya kapag tayo ay pinilit na maglingkod ng ating pamahalaan o ng sino man, ay yun po ay labag sa atin pong saligang batas. Ang pang-anim po ay karapatan sa pantay na proteksyon sa batas. Mayaman man o mahirap, pagdating po sa ating batas ay pareho po tayo ng tinatamasa. Pampito, karapatan sa di makatwiran na pagdakip at paghahalughog. Ang atin pong konstitusyon o batas ay nagkaroon po ng panukala na maproteksyonan ang bawat karapatan ng mamamayan. Halimbawa po sa pagdakip, kailangan po ang mga pulis na dumakip sa isa pong nagkasala, dapat po silang may dalang warrant of arrest. Dahil pag wala po silang dalang warrant of arrest, ay hindi po nila pwedeng
hulihin ang isa pong may sala. Next naman po ay ang paghahalughog. Hindi din po pwedeng ang mga pulis o ang sino man sa pamahalaan ay maghalughog ng isang bahay nang wala pong tinatawag na search warrant. Kailangan po ang bawat pulis o bawat kaanib ng pamahalaan na maghahalughog ng bahay na hindi nila pagmamayari ay kailangan po nila ng tinatawag na search warrant. Pangwalo, karapatan sa mabilis na paglilitis. Ang bawat mamamayan ay may karapatan po tayo na dapat ang paglilitis sa isang kaso ay mabilis lamang. So may karapatan po tayo tanungin ang atin pong mga husgado o hindi kaya mga ating abogado kung bakit natagalan ang isang kaso. Next po ay mga karapatang politikal. Pag sinabi naman natin karapatang politikal, ito po yung mga karapatan para bumoto, hindi kaya ay tumakbo sa isang pagiging isang politiko. Okay? Una, karapatang bumoto. Pag ikaw po ay isang mamamayang Pilipino, may karapatan po tayong pumili kung sino yung ating iboboto. Maging mayor, maging presidente, o anumang pinaka maliit o malaking posisyon ng isang politiko sa atin pong pamahalaan. Pangalawa, karapatan sa pagkamamamayan. Ang bawat isa ay meron po tayong karapatan sa pagkamamamayan. Hindi pwedeng sabihin na tayo paalisin sa isang lugar na kung saan ay kabahagi ng Pilipinas sapagkat tayo ay may karapatan pong pumili at manirahan bilang isang mamamayan sa isang lugar. Pangatlo naman, karapatang magpetisyon. Ito yung karapatang magpetisyon po ay karapatan po nating gumawa ng hakbang na pawalang bisa ang isang binigay sa ating kaso o hindi po kaya ay tayo ay magkaroon ng pagkontra sa mga batas na pinairal na hindi naman naayon sa ating karapatan. Pang-apat po ay kalayaang magsalita, maglimbag at magtipon-tipon. So, kagaya po dito sa atin ay meron po tayong iglesia, o marami po tayong mga relihiyon sa Pilipinas. Ano po? So, kaya karapatan din po natin yun na tayo ay magkaroon ng sarili nating panukala regarding sa relihiyon o ano paman. At karapatan din po natin na magtipon-tipon. Magkaroon tayo ng mga grupo o maliliit na kawani sa isang mamamayan. As long as, mga anak, hindi po ito nakakasira ng atin pong lipunan. Next naman po, number 5 ay karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. As long as yung atin pong ginagawang pagbuo ng mga grupo ay hindi po gumagawa ng karahasan, ito po ay wala pong pamahalaan ang pwedeng pumigil dapat sa atin. Pang-anim ay karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Kagaya po ng pagiging isang politiko, ito po ay karapatan din po natin tumakbo sa isang halalan. Ngayon, sa pang-pito naman po ay karapatang alamin ang mahalagang impormasyon ukol sa pamamalakad ng pamahalaan. Kasi tayo po, bilang mga tao, malaki po ang ating karapatan upang tanungin kung saan pumupunta ang pera na pinapasahod natin sa mga politiko na nasa atin pong pamahalaan. Kaya ang karapatan din po, meron tayong karapatan na kunin ang mga mahalagang impormasyon kung ano yung nangyayari sa ating bansa o hindi po kaya regarding po sa ating budget para sa ating bansa. Ngayon, sa karapatang panlipunan naman, una, karapatang pumili ng relihiyon. May karapatan po tayo na pumili ng relihiyon. Meron din po tayong karapatan na gawin ang lahat ng bagay na as long as hindi po ito nakakasama sa ating kapwa at hindi po nalalabag ang batas. Pangatlo, karapatan sa lihim na korespondensya at komunikasyon. Pwede din po tayo, may karapatan din po tayo na makipag-usap ng pribado sa sino mang gusto natin as long as hindi po tayo sagabal o hindi po kaya ay hindi natin kinukontra yung ating batas. Ngayon, meron din tayong mga karapatan sa pangkabuhayan, yung tinatawag nating meron tayong labor's code at meron din tayong mga batas para sa mga manggagawa. Ang isa sa mga karapatan ng manggagawa ay pumili ng hanap buhay. So, depende po sa atin kung ano ang ating natapusan, kung ikaw ay teacher, karapatan mong maging teacher.
Kung ikaw ay graduate ng pagiging engineer, karapatan mo maging engineer. Pangalawa, karapatang maging ligtas sa maruming kapaligiran at paggawaan. Bilang mga mamamayang Pilipino, obligasyon ng pamahalaan natin mga bata na matulungan tayo upang ma-maintain natin yung kalinisan sa ating paligid. Magkaroon tayo ng ligtas mula sa maruming kapaligiran at paggawaan. Kaya kapag meron pong halimbawa babuyan sa ating pong paligid na malapit sa ating bahay, ay maaari po nating ireklamo po ito. Kasi karapatan po natin na maging maligtas. Ano po? Kasi yung amoy ng baboy ay nakakasakit. O kahit ano pang mga klaseng mga negosyong agricultural man na nakakasira ng ating pong kalusugan, ay maaari po nating ireklamo. Ano po? Next naman po, number 3 ay karapatang makinabang sa mga likas na yaman. So, kung tayo ay nakatira po, mga anak, sa tabi ng dagat o tabi ng ilog, at meron po doong mga likas na yaman kagaya ng mga isda na pwede nating mapagkunan ng ating hanap buhay, ay ito po ay karapatan nating makinabang doon. At wala pong sino man na pwedeng magsabi sa atin na bawal tayong gumawa o manghuli ng isda para sa atin pong ikabubuhay, sapagkat ito ay likas na yaman ng ating bansa. Pang-apat, karapatan na bayaran ng wasto sa pribadong ari-arian na ginamit ng pamahalaan. Meron po tayo dito mga anak na halimbawa, yung aking lupa ay kabilang sa magiging daanan ng proyekto ng paggawa ng kalsada. So meron po tinatawag tayong just compensation. Yung ating pamahalaan po ay bibilhin po yung ating lupa, pagkatapos tsaka po nila ito lalagyan ng kanila pong project na kalsada. So, pag hindi po pumayag ang may-ari ng isang lupain na maging kabahagi ng yung kanyang lupa ng kalsada, ay hindi po ito maaaring pilitin ng ating gobyerno. Yun po yung karapatan natin. At ganoon din sa karapatan nating bayaran ng wasto, kung magkano ang pinaka halaga ng ating ari-arian, ay yun din dapat ang halaga ng ibabayad sa atin ng pamahalaan. Panglima naman po ay yung karapatan natin para makapag-aral. Kaya meron po tayong mga public schools, kasi doon po sa mga bata na hindi po makapag-aral ay magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-aral man lamang, lalo na yung mga salat sa buhay. At pang-anim, karapatan sa pagmamay-ari. Kung ikaw ay isang mamamayang Pilipino, may karapatan kang bumili ng isang bagay, magmay-ari ng isang bagay dito sa ating lugar. Ano po? Sapagkat ikaw ay isang Pilipino. Ngayon, punta naman po tayo sa panghuling bahagi po, sa pang-apat na bahagi ng karapatan ng isang mamamayan. Sa karapatan kapag nasasakdal naman, ito po yung kapag ikaw ay may kaso o hindi po kayo ay nakagawa ka ng mga gawain na labag sa batas. So ito po ang ating karapatan. Una, karapatang marinig sa hukuman. Guilty ka man, may kasalanan ka man o wala, may karapatan ka po, anak. Kapag tayo po ay nagkasala, may karapatan po tayo na marinig ang ating panig sa hukuman. Kaya meron pong binibigay ang ating pamahalaan kung hindi natin ma-afford. Kapag tayo ay nakagawa ng krimen, meron po silang binibigay na abogado upang magtanggol sa atin. Pangalawa, karapatang malaman ang kaso laban sa kanya. Karapatan natin mga anak na malaman natin kung ano yung kasong isinampa sa atin. Bakit tayo ikukulong? Ano ang ginawa natin? So, kailangan po ng bawat isa yun. Kasi hindi ka pwedeng hulihin ng hindi mo alam kung ano ang iyong kasalanan. Ipapaliwanag po yan ng mga nagpapatupad ng batas, kagaya ng mga pulis, kung bakit ka huhulihin. Pangatlo ay karapatang pumili ng magaling na abogado. So, kagaya ng sinabi ko kanina, may karapatan po tayong pumili ng isang magaling na abogado upang magtanggol sa atin. At pang-apat, karapatan sa madalian at walang kinikilingang paglilitis. May karapatan po tayo na kung ano yung katotohanan ay dapat siya yung maging lumabas para tayo ay mapalaya sa atin pong sa isang bagay o sa isang kasalanan na hindi naman natin kailanman ginawa. So dapat maging patas po ang batas at karapatan natin na obserbahan ang mga nangyayari sa atin sa hukuman.
Panglima po ay karapatang magkaroon ng testigo. Meron po tayong rights bilang isang mamamayan na pumili o kumuha ng isang testigo. As long as yung testigo po iyon ay nandun sa pangyayari nung nangyari yung isang krimen o isang pangyayari. Pang-anim naman ay karapatang magkaroon ng sapat na tulong. Kung tayo ay mahirap at walang abogado, tayo ay sabihan o hindi kaya ay ginawan tayo ng krimen na hindi naman natin kailan ginawa, may karapatan po tayong idulog ito sa ating pamahalaan at magpo-provide po ng sapat na tulong ang ating pamahalaan upang tayo po ay may pagtanggol. Pang-7 naman po ay karapatang magbayad ng piyansa upang pansamantalang makalaya. Meron pong mga kaso mga bata na kung saan ay yung mga nakagawa ng krimen ay pwede po silang pansamantalang lumaya habang nililitis ang kanilang kaso. Ang tawag po doon ay pagpapiyansa. So magbabayad po sila ng sapat na halaga na nararapat doon sa kanilang ginawang kasalanan. Pero hindi po lahat ng kaso ay pwede pong piyansahan. Kagaya po ng murder o hindi po kaya ay ng pagbebenta ng droga, yun po ay unbailable o hindi pwedeng piyansahan na mga kasalanan. So may ilan lamang po kagaya ng pagnanakaw o hindi po kaya yung aksidenteng nakapatay ka, pwede po tayong magkaroon ng karapatan po na pansamantalang lumaya o magkapagpiyansa. Pang-8 naman po ay karapatan laban sa malupit na at di makataong pagpaparusa. Halimbawa ay binugbog ka doon sa kulungan at ang mga pulis ay hindi ka tinulungan. So yun po ay kasalanan ng mga pulis. Kaya maaaring po nating isumbong sila kapag ganun po ang kanilang ginagawa. At kapag tayo naman po ay nakita ng mga tao na ginugulpi ng mga pulis, ay dapat pong tulungan po natin sila sapagkat karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng makataong paglilitis. Hindi po yung hindi makataong pagparusa. At pang-9 naman po ay yung karapatang maituring na walang kasalanan o inosente hanggang hindi napapatunayan ng korte. Kahit nakagawa tayo ng kasalanan mga anak, kahit nakita tayo na nakagawa ng pagnanakaw, hanggat hindi po ito sinasabi ng korte na guilty ka sa kasalanan, ay hindi ka pwedeng akusahan na magnanakaw. Tandaan po natin, hanggat hindi po yan napagdesisyonan ng korte anumang kasalanan ipinatong sa iyo, ay hindi mo yan pwedeng angkinin na kasalanan mo sapagkat hanggat hindi pa ito inaaproban ng korte. Guilty ka man o hindi ka man guilty, aantayin po natin kung ano yung sasabihin ng korte bago po tayo hatulan o husgahan. Pang-10 naman po ay karapatan laban sa 2 ulit na kaparusahan o yung tinatawag nating double jeopardy. So halimbawa, last year ay inakusahan ka na ikaw daw ay nagnakaw. Ngayon ay yun ay natapos na ang kaso mo. Ngayon ay gusto namang buksan o magpa-file naman ng panibagong kaso naman sa iyo kasi ay natalo sila noong nakaraang hearing. Hindi na po pwede yun. Isang paglilitis lamang po sa isang kaso at hindi na pwedeng ulitin. Pang-11 po ay karapatang makaharap ang umaakusa at mga saksi. Bilang isang, halimbawa kapag ikaw ay nasasakdal o isa kang suspect, may karapatan ka din pong makaharap yung mga umaakusa sa iyo at yung mga sumasaksi laban sa iyo. At yun po ang atin pong talakayan sa hapong ito sa atin pong Araling Panlipunan. I hope mga bata na marami kayong natutunan sa atin pong talakayan ng karapatan ng mamamayang Pilipino. Maaring may mga ilan sa mga nabanggit ako na alam niyo na at may ilan din na parang bago pa lamang sa inyo. Pero tandaan nyo lang mga anak na kaakibat ng atin pong karapatan ay meron po tayong responsibilidad na kailangan nating bantayan. At meron din tayong tinatawag na karapatan na maging isang mamayang makalangit sang-ayon sa Biblia. Ngunit
kaakibat po ng ating gawaing pagiging mamamayang makalangit ay yung responsibilidad na tayo ay sumunod sa Panginoon at sa Kanya pong nais para sa bawat isa sa atin. I hope na pagpalain tayo ng ating Panginoon sa araw na ito, and may God bless you all.